Pero ano salvation po yan? Tapos it's already there. Hanggang alas 9 po kami ni Weng ay magkakauntahan tayo sa Himpopoy Palatuntunan sa Zombie! Sa Setyembre, Weng, i-turn over na ang operasyon. Tama ba? Maintenance, NAIA operations, pati maintenance turnover sa private concessionaire. Sa September po ito mga kapuso. Nasa linya po natin si Attorney Chris Bendijo, tagapagsalita ng MIAA. Attorney Chris, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning. Sir Joel, good morning po. Kamusta ang paghahanda po ninyo? I-turn over na po natin. Kailan ba? September 1 na kasi bukas. Bukas pa o isang hindi. Sa araw pa. Sa isang araw, September 1. September 1. Ano ba? Pinaghahandaan na ho ba natin itong turnover na ito ng mga pasilidad at yung mismong pagpapatakbo ng NAIA po natin? Tama po kayo sir, pinaghahandaan na po natin ito. No? Marami po tayong mga activities na ginagawa para sa paghahanda ito. At ang tentative date so far po ay September 14 ang ating third. September 14. Okay. Ito na yung start, ito na yung privatization po ng NAIA operations na tinatawag natin. This will be the start po of the public-private partnership with NNIT at yun lang po aspeto ng operations and maintenance ng ating turn over sa ating private concessionaire. Ito po yung NAIA. Ito po yung NAIA Infra Corporation. Ano po ibig sabihin ng operations and maintenance? Ano po nakapaloob doon na makikita nating pagbabago sa magiging operasyon ng mga paliparan natin? At sa rule of thumb po, lahat po ng tinatawag natin na pasok sa project plan po. So yung perimeter fence ng ating mga terminal, ang ating paliparan, lahat po ng pasilidad sa loob nito ay kanila pong i-operate at i-maintain. Ang ating pong medium po dito, ito po yung tinatawag natin rehabilitate, operate, expand, transfer framework. No? So, operations and maintenance po ay mag-start po. No? Ito-turn over po natin ang lahat ng pagpapos sa operations and maintenance sa mga pasilidad sa loob ng project land na ito sa ating pong private concession. Ano ba ang aasahan natin on September 14? At pagka na-i-transfer na po natin yung na-turn over na po natin yung operasyon po ng NAIA dito sa private concession na ito, magiging hawahan ba yung ating mga pasero? Of course, sir. Doon po sa concession agreement, makikita po doon yung tinatawag natin key performance indicators. Halimbawa na lang po sa flight movement from ating average na 38 to 40, dapat po may dati po to 48. Yung po ating kapasidad sa ating terminal ay dapat po umabot po yata kung hindi ako nagkasama rin ng mga ating immigration lane, no? Tsaka final security check na lane, pati na rin po yung mga tinatawag natin na persons with remote mobility, no? So, senior citizen, mga PWD, yung ating po mga biyahero na may mga bata, magkakaroon po sila ng sarili lane. At yung kabilang din po, yung mga dating immigration lane natin ay maalugin po natin sa mga regular passengers. So, yun pa lang po, no? Hindi na po yung lane dapat ang maging na terminal B? Oo. Pagtataas ba ng sili? Kaya ako tinanong ni Joy. Kasi kung halimbawa aayusin natin yung sistema, tapos siyempre magiging paninigil, ako meron na corresponding pa at tigil. Opo. Pagkakot po sa mga meron po dalawang identifikasyon na binabanggit na natin kung special agreement po yung regulated fee at saka non-regulated. Kapag regulated fee ito, ito po yung mga pinasabi natin na ticket na sa regulated payment ng ating mga airline at mga pasahero. Ang regulated po ito ay mananatili po sa gobyerno ang mananatili
natin yung procurement. Sa totoo lang rin, papalitan kang aircon, magre-request ka na bumili ng pyesa. Ang tagal na proseso, nasasakripisyo yung maawa ng mga Kasi pasahero. yung ano bang pag nag-project na yung installation and maintenance, matatanggalin ba ng problema at Nixie? Sige po, isa-isahin ko po yung mga tanong natin. No? Una po, patungkol sa aircon, sa ating po concession agreement, ang operations and maintenance hanggang sa segundo po, no? Bago po ang ng start date ay mananatili po sa Mediano. So yung po nangyaring troubleshooting ng nakaraan ay amin pa rin po itong responsibilidad